So magandang araw mga kabayan. So sa video natin ngayon is ipapakita ko sa inyo ang aming pagpapalit nitong aming impeller sa aming centrifugal pump. So ito mga pare ko yung ating sparger driven by sa ating engine. So ito naman yung ating drive shaft, connection yan ng ating drive gear at saka sa ating impeller ng ating centrifugal pump. So itong tinuturo ko, dyan nakalagay yung kunya para magkaroon siya ng secure at hindi maka-ikot freely. So ito mga pare ko, yun naman yung ating impeller ng ating centrifugal pump. So ito nga ay made of bronze or brass. So ito ay medyo maselan kasi hindi mo to dapat pukpukin kasi ito ay maaaring mag-crack or mabitak yan mga parikoy. So yun na nga, nagka-problema yung aming isang makina dito, medyo mahina yung kanyang outboard. So suspected namin impeller kasi nga nung last namin itong binuksan is corroded na at deteriorated na rin. So ito dito mga parikoy, paloob dito yung ating drive shaft, which is yung may uka na yan. Diyan nakalagay yung kunya na sinasabi ko para hindi makagalaw or maka-freely ikot yung ating impeller. So ito nga mga pare ko yung ating impeller dito sa gitnang side, nagkakaroon ng suction. So sa kabila naman, sa gilid naman pataas yung ating discharge. So ganito yung kanyang arrangement mga pare ko. Nakakonect yung shaft sa ating spar gear driven by timing gears, at dito naman sa likod yung ating sinasabi na suction side ng ating centrifugal pump. So ayan, dito papasok yung ating seawater. Dahil sa pag-ikot niyan, masasuction dito mga pare ko yung ating seawater or any liquid na dumadaan sa ating centrifugal pump. So meron yang mga vanes dyan papasok mga pare ko yung ating seawater, at kapag ka nakasuction na sa ngayon, ilalabas naman niya yung ating seawater or any liquid dito sa gilid na side ng ating impeller. So sa tulong ng ating centrifugal force, may higop yung ating liquid sa ating gitnang side ng impeller at natatapon yan dito sa pinaka outermost ng ating impeller, dahil nga tinatawag natin na centrifugal force. So kaya tinatawag na centrifugal pump dahil sa gumagamit siya ng centrifugal force sa pagsuction ng liquid from point A up to point B. So bago makapasok sa centrifugal pump at ang paglabas nito sa ating centrifugal pump na rin. So ayan. So dako tayo mga pare ko, ito yung ating papalitan ngayon na centrifugal pump, seawater cooling system para sa ating makina dito. So ibig sabihin, kapag mahina yung RPM ng ating makina is mahina rin yung rotation ng ating bomba dito or centrifugal pump, gaya na sinasabi ko, which is driven siya by timing gear. So yung bomba natin is nakaalalay lang siya kung ano yung kung mataas yung RPM ng makina, so mataas din ang kanyang RPM dahil nga engine drive yung ating centrifugal pump dito. So ayan unang gagawin mga pare ko is babaklasin natin itong ating suction side para sa ating centrifugal pump. So yan yung ating mga tropa, si second engineer, kadete at saka yung ating oiler. So yan ang mga pare ko, binabaklas na. So medyo makunat pang ang ibang dito, tornilyo gawa nga ng hindi pa ito naka stainless. So pag okay na, pwede mong pukpukin yan. Iwasan mo lang pukpukin mga pare ko yung may butas malapit sa tornilyo para mabilis mabaklas. So normally matagal baklasin yan, gawa nga ng gasket nito is rubber gasket. So maaaring kumapit na rin yan. So kung hanggat sa maaari, tanggalin ninyo mga pare ko yung rubber gasket na hindi nasisira or hindi napupunit para mapabilis yung inyong trabaho at pwede pang ibalik mga pare ko. So ito na nga yung ating impeller sa loob. So iba na ang kanyang kulay. Normally that is brass or bronze ang kulay. So dito parang kinain na siya ng kalawang. So after that, luwagan mga pare ko lahat ng connection ng ating discharge itong sa taas, at saka luluwagan mo na rin mga pare ko yung housing ng ating centrifugal pump. So ginagawa natin yan para mapabilis or mabaklas or makita natin mga pare ko yung inner part ng ating centrifugal pump. So sa pagbabaklas ng cover, kailangan mong gumamit mga pare ko dito ng ating tinatawag na jack bolt. So para matulak ng ating jack bolt or ng ating tornilyo yung ating housing ng ating centrifugal pump para ito ay umangat. So ayan, nakikita nyo naman may uka na sa gilid. So habang hinihigpitan mo mga pare ko dito yung ating jack bolt, alalay naman na tinutulak nito ang housing at mababaklas na yan ng kusa mga pare ko. Hindi mo na kailangan pukpukin yan kasi yan ay pundido, maaaring mabasag yan yung housing. So sa tulong ng ating jack bolt is tinutulak niya lang, kahit may katigasan yan or kumapit yan is matutulak pa rin yan. Dapat sabay rin ang paggamit ng jack bolt. So dahil okay na, naluwag na or natulak na yung ating housing dito, is pwede nang baklasin mga
parikoy. So medyo mabigat yan, pundido po, made in pundido yung ating housing ng ating centrifugal pump. So ayan yung loob ng ating centrifugal pump, yung ating impeller. So makikita nyo mga parikoy, yung kanyang body ng centrifugal pump is normally corroded na talaga siya. So ang centrifugal pump na ito is original pa sa ating makina, made in Japan to, 1996 model. So sa service niya, so parang hindi nalugi ito. So ayan na, makikita nyo mga parikoy, mayroon ding nakabara sa ilalim. Anong si barnacles yan, so maaaring tahong yan or talaba. So tingin ko talaba to. So ayan, so makikita mo medyo matagal na rin tong nakabara dito dahil nga yung kulay niya is kasing kulay na rin ng ating impeller. So medyo makalawang na rin siya. May problema din yung talaban na yon dahil nagbara siya sa isang suction side. So humihina din yon ng ating suction ng ating impeller at napapahina na rin yung discharge. So sa pagbabaklas pala ng tornilyo mga parikoy sa ating impeller is baliktad yan, yung ang kanyang thread. So ibig sabihin reverse yung ating pagbaklas dito. So tanggal yung tornilyo, tanggal yung washer. So open na ngayon yung ating impeller para tanggalin mga parikoy. So dito sa pagtatanggal ng impeller, hindi mo rin tong pwedeng i-puller gaya ng sinasabi ko. Meron yan jack bolt na lalagayan. So dito sa experience namin dito, nasira na yung kanyang jack bolt, hindi na pwedeng gamitan ng number 17mm na tornilyo. So ginawa namin, nag-oversize kami ng aming lagayan ng jack bolt, ginawa namin siyang 19mm na tornilyo. So ayan, huwag kayong mag-alala pag ganitong mga impeller, malambot lang, yan, gamitan nyo lang ng tamang sukat at hanapan nyo mismo ng kaparehang tornilyo para diretso na ang inyong pag jack bolt mamaya. So ready na yung ating jack bolt, alalay higpitan yan, at syempre pag sobrang tigas pa rin, huwag pilitin, baka malostred na naman. Kailangan nyo lang hitingin mga parikoy yung ating impeller dito. Once na okay na ang hiting, alalay higpit at kusa yang lalabas mga parikoy yung ating impeller. So sumama rin dito paglabas yung kanyang spring ng ating mechanical seal. So dito mga parikoy, makikita nyo na sobrang luma na, corroded na yung ating housing ng ating centrifugal pump. So itong hinawakan ko, kalawang na yan. So pag tiktikin natin yan, maaaring magka-problema tayo, maaaring mabutas dahil wala pa tayong spare. So hanginan na natin muna. Kung mapapansin nyo rin, kapag hinanginan, halos matatanggal na lahat ng kalawang dito. So sa ganyang wala kang spare, huwag mo munang galawin, kailangan mo munang palitan lang muna. So ito na tayo, pinapalit, sinusukat natin yung ating spare na ating impeller, kung kasing sukat nga siya. So nakita ko naman, nakapag-decide ang lahat na same nga ang kanyang sukat. So sinukat rin pala yan ng aming Vernier caliper, lahat ng dimension niya. So okay naman. So pwede natin ipalit to. So ipasok nyo muna mga parikoy yung ating spring ng ating mechanical seal para matulak na yung kanyang carbon sa likod. So ayan, medyo nagseryoso tayo dito ng konti. Pinasok natin yung ating impeller. So tingin ko tumama naman, walang sumabit, tama yung spring sa likod. So pwede na natin ibalik dito yung ating tornilyo. So mapapansin nyo, ang pahigpit natin is reversible siya, or parang paluwag ang paglagay ng tornilyo. So yan yung pahigpit niya, dahil nga naaayon din yan sa ikot ng ating impeller. So design yan para hindi mabaklas sa pag-ikot ng ating impeller sa loob ng ating centrifugal pump. So kanina mga parikoy, wala kami nakuha na kasukat na socket dito para makuhanan sana namin ng torque yung gaano kahigpit. So gagawin mo na lang, tansyahan na lang gaano kahigpit yung pagbaklas mo, ganun din ang iyong pagbalik. So makikita mo dito mga parikoy, bago na yung ating impeller, gayon pa man luma yung ating housing dito. So nakakatulong na rin dahil mas malinis yung impeller natin dito, walang bara compare doon sa ating binaklas. So mas makapal pa din yung material nito compare doon sa ating unang pinalitan. So pag okay na, ibalik nyo mga parikoy yung ating o-ring dito. So para hindi mapunit yung o-ring mamaya, hindi siya maipit. So tamang fix niyang kanyang posisyon is idikit nyo na sa mga parikoy ng Loctite doon sa ating housing. So dahil nga hindi na pantay, maaaring gumulong pababa yan. So naka-Loctite. Pag okay na ang lahat, ibabalik na natin mga parikoy dito yung ating cover ng ating centrifugal pump para sa ating suction at discharge connection. So ayan, basta centrifugal pump mga parikoy, laging tatandaan, ang suction yan is laging nasa gilid. So nasa mata ng impeller, at ang kanyang discharge naman is yung outermost ng ating impeller. So pag okay na, higpitan mga parikoy yung ating housing ng ating centrifugal pump. So pag final higpit, dapat isang tao lang maghigpit niyan para siya mismo makapagtansya
kung okay yung kanyang higpit at pantay yung kanyang pagkakahigpit in any tornilyo. So dahil okay na, ibabalik na natin mga parikoy dito yung ating suction side ng ating centrifugal pump. So dahil nakabit na, bubuksan na yan ni oiler yung ating suction ng seawater para sa ating system. So makikita natin dito kung may leak kaagad. So nakikita namin okay naman lahat ng kabit, wala namang leak. So ngayon pwede na natin i-testing yung ating centrifugal pump. So bago pa rin yung makina, i-on yung lube oil priming or lube oil primer para sa ating pre-lubrication ng ating makina. So ayan, bubuksan yung ating hangin para sa ating starting air system. Nagpa-under si parikoy ng compressor dito. So ayan, titingnan natin dito sa ating parameters, dapat umakyat yung ating pressure ng lube oil dito sa tinatawag nating pre-lubrication. Wala pa naka-under yung makina, pero mayroon na tayong circulation ng langis. So dapat pag-under mamaya, aakyat yung pressure ng seawater sa tinuro ko para makita natin na okay nga yung ating gawa dito. So dahil okay na, papaandar na ni parikoy, bubuksan na yung ating RPM at saka yung ating hangin para sa ating starting air system. So ayan, umandar na mga parikoy, umakyat yung ating seawater pressure sa kanyang minimum pressure sa kanyang RPM. So tama naman. So dito si second engineer gumamit ng high-tech na technique yan, yung kanyang screwdriver stethoscope. Pakinggan daw niya kung walang sumasabit sa loob. So sabi niya okay naman, walang sumasabit. So tama yung ating gawa mga parikoy.